Miss Joey, any feedback sa magiging reaction o decision ng mga congressman pag-declare ni VP? Well, one feedback is there was supposed to be a session for the Committee on Rules kahapon nung nag-announce si Inday na tatakbo siya. In order daw ni Charis na i-cancel. Yung Committee on Rules, this is the committee that would talk about all the rules in the House of Representatives. Yung mga resolutions, ganyan, rules on impeachment, ayan. Yan yung committee na yan yung tumatalakay nun. Nag-declare si Inday na cancel ang meeting. Ang usap-usapan ngayon sa Kongreso is that they wanted to change the rules so that the congressmen can actually vote even if hindi sila umattend ng session. Kasi usually, pag hindi ka umattend, absent ka. Pag absent ka, no vote ka. You have to be present in order to vote yes. Pag absent ka. But anyway, like I said, it's going to be Inday Sara's decision. If ako ang masusunod, I would like a vice president who is not a threat to her power. Ayun. I love Rodante Marcoleta and I want him to thrive and be successful in the Senate. Kasi parang feeling ko sayang siya kasi ang VP, wala naman talagang masyadong significant power ang VP. Okay, bago tayo magsimula, I would just like to inform everyone that we are working on the petition. We are working on the submission to the Supreme Court of the signature campaign that we did. Sa mga hindi nakakaalam, kami po ay umiikot sa buong Pilipinas, nananawagan sa ating mga kababayan na mag-join ng signature campaign. Ang signature campaign ay nananawagan na ang Supreme Court ay magdesisyon na tungkol doon sa mga habeas corpus cases at iba pang kaso na related sa pagkidnap kay PRRD. Okay? So, gusto ko lamang ipakita sa inyong lahat, okay, ang ating ginagawa. Ayan, okay. Ang Tay Kami Naman signature campaign ay naglalayon na magsumamo sa Supreme Court. Magsumamo sa Supreme Court na pagdesisyonan niya na ang mga habeas corpus cases na nakabinbin dito. Ayan. So if you're going to take a look and read the letter, okay? So this is basically our call to the Supreme Court, okay? We respectfully urge the Honorable Court to act on the 4 pending petitions. So yung isa po dyan ay yung kaso na final sa Korte Suprema noong March 11. Yung pong 3 kaso dyan ay ang mga habeas corpus cases na final naman ni Mayor Baste Duterte, ni Miss Veronica Kitty Duterte, at ni Kong Pulong. Ayan, okay? So gusto nating mag-decide ang Supreme Court. Bakit? Kasi gusto natin na maisara na tong issue na ito. Ano ba talaga? If you're going to ask me, of course, syempre gusto ko na magdesisyon ng pabor ang Supreme Court kay PRRD dahil marami naman talagang very, very glaring violation of the Constitution doon sa tratong natanggap ni PRRD sa Philippine government, first and foremost. Yung pagpapadala sa kanya sa Hague ay walang legal na basihan, hindi sumunod sa tamang proseso at hindi nirespeto ang karapatan ni PRRD. Maglalabing labing isang buwan na, mag-iisang taon na si PRRD sa The Hague. Hanggang ngayon yung mga habeas corpus cases hindi pa rin nadidesisyonan. Okay? Yung itong kasong ito ay is extraordinary. Of course, it involves a former president. Of course, we want the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases dahil gusto natin mapauwi si PRRD.
Okay? If there is no reason for PRRD to be put on arrest in the Philippine soil, there is no proper order by a judge. She was not brought before the competent judicial authority in the Philippines. The Philippine government, the executive department led by some government agencies under the nose of Bongbong Marcos has no reason to bring PRRD to The Hague. We want the Supreme Court to assert our sovereignty. There is a Filipino being tried in the foreign tribunal that did not properly acquire jurisdiction over him, because he was not presented to Philippine court. Okay? And what we want for the Supreme Court to do is to decide on these cases once and for all. Okay? Panawagan po ito sa Korte Suprema. Ito po ay isang petisyon na nananawagan na yung labang legal tungkol dito kay PRRD ay pagdesisyonan na. This is not just about PRRD. This is about the Filipino people. This is about our sovereignty. This is about protecting our constitutional rights. Hindi po nagtatapos ang storya na to kay PRRD dahil dati siyang presidente. Kung ang Pilipino po, na kagaya ni PRRD, ay nagawa ang ganitong klasing bagay, hindi imposible na mangyari din ito sa ordinaryong tao. Si PRRD, maswerte siya. Okay? Maswerte si PRRD kasi nung ginawa ito kay PRRD, si PRRD mahal ng tao, marami siyang marami siyang taga-suporta, dati siyang presidente. So pag siya nawala, bigla na lang siyang nawala, inaresto, kinulong na walang due process, may magpapa-signature campaign sa kanya. May makikipaglaban sa kanya. May pupunta sa Supreme Court para sa kanya. Okay? But what if Juan de la Cruz just disappeared and certain Juan de la Cruz received the same treatment as PRRD? Sino magpapa-signature campaign doon? Sino poprotekta doon? Wala man nakakakilala doon. So, you do not have to be a Duterte supporter to know and to make a stand that this is wrong. And what we want the Supreme Court to do is for once and for all, decide on this, correct the mistakes. Wala na po kaming mapupuntahang iba. Supreme Court na lang. At nananawagan kami sa Supreme Court, nagsusumamo kami sa Supreme Court na ipaglaban niya ang soberanya ng bansa. Paglingkuran niya ang taong bayan. Protektahan niya ang ating karapatan. And that is what the signature campaign is all about. And that is the reason why we are doing this. Okay? Of course, syempre, sa dami ba naman ang ginawang mabuti ni PRRD? Binigyan niya tayo ng dignidad sa international community, inalagaan niya, kinalinga niya ang mga OFW, pinagtanggol niya tayo laban sa mga oligarko, sa mga mapagsamantalang negosyante. This time, tayo naman yung magtanggol sa kanya. Tayo naman yung manigurado. Nagagana yung ating sistema para mapauwi siya dito sa ating bansa. Okay? So, I would just like to inform everyone the reason why I talk about this very, very briefly. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron po tayong signature campaign sa February 21 to 22. Ito po ay sa may Mabini Mansion. Pagka po kayo ay pag po kayo ay nag-click sa Google Maps or sa Mabini, ayan. Hanapin nyo lang po yung Mabini Building yata. Sa may Ermita.
Ayan. Or 1011 na lang pala. 1011 A Mabini. Ayan, okay. 101 A Mabini Street, ayan, Ermita, Metro Manila, Ermita, Manila. Lalabas naman yan sa ano, lalabas naman yan sa Google Maps or sa Waze or sa Grab or whatever, sa Angkas, ganyan-ganyan. Lalabas naman siya. So, if you want to go and sign up for the petition, for the Tay Kami Naman signature campaign, maaari po kayong pumunta sa lugar na ito, okay? It's an ano no, it's an old building. Hindi pa 'to tapos, actually medyo rundown 'tong building na ito, but at least we were able to find a location that will allow us, a private property that will allow us to conduct the signature campaign. So all you need to do is to visit this location. Kung nandito kayo sa Metro Manila, pumunta na po kayo, dalawin niyo po kami, makipagkwentuhan kayo sa amin, makipagtsikahan kayo sa amin, makipagpicturan, whatsoever. You can go to sign. You can also submit the signature sheets that you have already collected from your family and friends. Okay? Before going, meron pa naman kayong panahon, no? It's only 19 today. Pwede po kayo na mag-download ng signature sheet sa taykaminaman.org. Okay? Pwede po kayong pumunta dito sa ating taykaminaman.org page. Download nyo lang yung signature sheet, yung letter sa Supreme Court, i-download nyo lang. And then, pagka-download nyo po niyan, papirmahan nyo na po sa inyong mga friends, sa inyong mga family, sa mga kakilala ninyo. And then, you can go. Okay? Kung hindi makakapunta ang buong pamilya, at isa lang sa inyo makakapunta, probably yung friend ninyo makakapunta, ganyan-ganyan, ibigay nyo na yung signature sheet ninyo at ipadala nyo dun sa taong makakapunta dito sa location na ito. Ayan, okay? Sa 21 and 22, okay? At itong mga signatures ninyo ay isasama natin sa susunod na filing natin sa Supreme Court dahil meron na tayong schedule ng filing sa February 23. Ang unang filing natin ng ating mga pinagsama-samang boses na magsusumamo sa Supreme Court na gawin ang tama. Okay? Okay? And so, we're gonna go to the Supreme Court on February 23. So, lahat ng mga signatures na hindi pa namin naisama dun sa una naming filing are going to be included dun sa susunod na filing. Ayan. So, magpa-file po tayo sa Supreme Court, magma-manifest po tayo sa Supreme Court, at dala-dala ang inyong mga signature, ang inyong mga boses, ang inyong mga paninindigan hanggang sa magdesisyon na ang Supreme Court. Okay? Alam nyo, the Supreme Court is composed of the brightest Filipinos. And with all the thing that is going on in our country, the Supreme Court is in the best position to bring a guiding light and bring hope to all of us. Ang daming mga pagkakataon na daming mga kaso na maaaring ipakita ng Supreme Court ang kanyang importansya. Ayan. Okay, okay. So also, pagkadating ng Lunes, kung meron kayong time, okay, so this February 21 and 22, pagdating ng Lunes, kung meron pa kayong time, ayan, okay, maaari naman kayong mag-join sa aming pagpunta sa Korte Suprema. Ayan, okay? So, 8 a.m. magkakaroon tayo ng assembly sa Liwasang Bonifacio. Wala pong rally, ha? Walang rally sa Liwasang Bonifacio. Meet up lang, eyeball lang. Eyeball lang yan, 8 a.m. Mag-meet up po tayo doon, magtsikahan po tayo doon, magkwentuhan tayo. Okay? You can also sign on this day. Magdadala kami ng mga signature sheets sa araw na yan. You can also get signature sheets to have it signed by your friends and family. And again, you can send the signature sheets naman. You just have to message us para we can make arrangement and we can verify with you where you can send your signature sheet so that we can make it part of the submission. Ayan. So wala po itong rally, so wala itong sigawan, okay? Wala itong programa, okay? Eyeball lang po ito. Eyeball lang itong gagawin natin sa Liwasang Bonifacio
Magtipon-tipon po tayo do'n, magkita-kita po tayo do'n at kung gusto niyo kaming samahan papunta sa Supreme Court, tayo po ay magko-convoy, okey? So yung magsasabi, "Paano yung mga walang sasakyan?" Ganyan, yun ang problema. Kasi, siguro pagdating do'n baka puwede nating ano, yung alam niyo bayanihan tayo kung sino yung gusto nating isakay, isakay natin, convoy tayo papuntang Supreme Court. And also, yung iba kung gusto ninyo na makita kami sa Supreme Court, nandun na kami ng mga bandang 10:00 ng umaga. Ayan, sana mag-abot-abot tayo. Magkakaroon rin kami ng press conference after ng filing, so please watch out for that. Okay? Okay? Ayan. Sabi ni Maria Victoria Jamieson, "Hello Joey, I always watch late night your vlog. Grabe kahit paulit-ulit, grabe great conversation ninyo." Yung ano namin last night, nila Sas, Direk, Daryl, Attorney Trixie, and Mommy Laika, ayan, true. Nakakaaliw naman talaga silang kakwentuhan, ayan. "Hi Miss Joey, ang aga ko." Ni Emeline Bondales, ayan. Ang saya ng live, oo nga, eh. I think everyone is so fired up yesterday. Everyone is so fired up dahil nga dun sa announcement ni Inday. And, ano 'no, wala silang ano 'no, nalaglag talaga yung panga nila, eh. Nalaglag yung panga nila sa ginawa ni Inday and, just to give ano 'no, just to give a rundown of all the things that happened yesterday. Ano, ang tawag dito, ang tangi lang nilang naibabato kay Inday, ang early naman yan, ganyan. But, I think now, it's becoming clear that the decision of Inday to declare her run for presidency is actually ano 'no, very advantageous rather than, ano 'no, detrimental. Kasi, unang-una, I had a conversation earlier with a very, very staunch Duterte supporter. Sabi ko, "Alam mo ma'am, ako ang una ko talagang naisip nung nag-declare si Inday na tatakbo siya, budget, the national budget." Yun yung una niyang naisip. Yun yung una kong naisip. Kasi, wala na, tapos na yung ano, 2026 national budget, eh. Pero alam natin ang 2026 national budget gagamitin 'yan sa bilihan ng boto, 'di ba, for the ano, and I think they are having a difficult time now to assure the numbers, okey? Sinabi rin 'yan ni Kong Ungab, eh, sabi ni Kong Ungab, "Huwag tayong papakasiguro na wala silang number, meron silang number." However, it is also clear that they are having a difficult time to ensure the number. Whether they're gonna get it or not, hindi natin sigurado. Eh, paano kung gamitin nila yung national budget, 'di ba? Paano kung gamitin nila yung national budget? Kagaya ng ginawa nila in 2025 na merong mga for later release, 'di ba? Lahat na binabraso ko VPISD na. Sabi ni Austrian Painter, binabraso na lahat ng mga key churchmates ko. Ayun. So, anyway, sabi niya she will run for president. She did not specify next election in 20. High blood na sila. Just VP knows how to tickle their fancy. Pero syempre tayo ready na dapat. Well, yeah, it is something that she can just say in the future. 'Di ba? Na, well, di ko naman sinabi kung anong eleksyon. But anyway, she said she's going to run. Well, it is logical to, ano, no, to assume that it is going to be the 2028 election. But anyway, okay. I think she ano 'no, she inadvertently protected the national budget, especially the 2027 budget, 'di ba? Kasi baka ngayon yung 2026 baka naka-commit na 'yan, eh, yung mga yung mga makikinabang sa budget, yung mga for later release at 'wag niyong sabihing gawa-gawa lang 'to, ha. Toby Chanco spoke about it. Yung mga bumoto daw nung February 5.
were able to get some commitments. Ngayon, nung kukubra na sila, dun na nagkabukingan. Yung iba pinayagan ni Bongbong, yung iba hindi niya pinayagan. Yun ang sabi ni Toby Chanko. 'Di ba? So, huwag niyo sabihin gawa-gawa yan. Ginamit yung pera ng bayan para magkaroon ng paborableng boto sa impeachment ni Inday noong 2025. Okay? Anyway, eto na nga. Okay, so sa 2027, dahil ganito na nga ang ano, tumakbo na siya, nag-announce na siya, mahihirapan na silang gamitin yung mga commitments sa 2027 ba. O, suportahan mo kami ha. Wag ka kay Inday Sara. Dito ka sa amin, ganyan-ganyan. And the congressmen will think long and hard. Tangina, sige, may makukubra ako sa 2027 na budget. Pero paano naman yung 6 years na presidente si Inday? Tiba-tiba ka 2027, pero matutuyo ka ng 6 na taon. So, what's gonna be your decision? Crocodiles? 'Di ba? So, yun ang ano. Miss Joey, any feedback sa magiging reaction o decision ng mga congressman pag-declare ni VP? Well, one feedback is there was supposed to be a session for the Committee on Rules. Kahapon. Nung nag-announce si Inday na tatakbo siya. In order daw ni Charis na i-cancel. Yung Committee on Rules, this is the committee that would talk about all the rules in the House of Representatives. Yung mga resolutions, ganyan, rules on impeachment, ayan. Yan yung committee na yan yung tumatalakay nun. Nag-declare si Inday na-cancel ang meeting. Okay? Na-cancel ang meeting. Ngayon, okay, ang hirap kasi isipin na walang kinalaman yun sa ni Inday sa announcement ni Inday na nag-cancel sila ng meeting because ang usap-usapan ngayon sa Kongreso is that they wanted to change the rules so that the congressmen can actually vote even if hindi sila umattend ng session. Kasi usually, pag hindi ka umattend, absent ka. Pag absent ka, no vote ka. You have to be present in order to vote yes. Pag absent ka, absent ka. Diba? Joey, true ba yung post na kongresista na Barbers, putang ina niya? Ano sabi niya? Black kasi ko ni Barbers eh. Anong sabi niya? Nung sinabi ni Inday na kung si PRRD pinalampas lang yung naninira siya, hindi at panahon na para mag-back to you. Hint na yon yung mangyayaring kagahapon simula na ito. Yes. Ayusin niyo muna grupo niyo, di kayo magkasundo-sundo, putak na putak. Sino kadang manipis? Sino kadang manipis? Unang-una, putang ina mo, shut up. Sino ka? Ayun. Takot mapangalanan kasi last year naglipa ng signature names, pati mukha sa SOCMED. Ayun, gusto ko makita tad-tad ng kaso si Sandro.
Sabi niya di daw kaya ni VP ang Surigao at putang-ina daw si Sara Ambisyosa. Yan sa post ko, di ko alam kung true yan. Nagmura? Feeling ko naman di magmumura ng gano'n si Barbers kahit nakakainis siya. I don't think magmumura. Ano yun, eh, seasoned congressman yun, eh. Dadaanin niya sa ibang pamamaraan pangungupal niya, hindi siya magmumura. Ayun. So, tingin ko hindi yun totoo. Tingin ko hindi yun totoo. Miss Joey, naglabas ng support ang partido ni Alvarez para sa tandem ni Sara Marcoleta. Sinong Alvarez? Si ano, Pantalian Alvarez? Miss Joey, schedule na meeting ni BBM Lenny kain suka buffet. Correct. Ayan, pag-usapan din natin 'yan. Kasi nakakaloka, okey. 'Di ba sabi ko sa inyo talagang okey na yung ano, okey na yung sabi ko sa inyo okey na yung BBM Lenny, eh. And hayaan lang natin sila, ituloy-tuloy lang nila yung kanilang mga ginagawa, 'di ba? 'Wag natin silang istorbohin. Ayan, former Speaker Alvarez. Okay, Marcoleta. Actually, wala naman akong problema, eh, okey rin naman talaga si Marcoleta. Super okey rin naman. But I am going to ano, I am going to leave the decision to Inday Sara. Kung sino ang pipiliin niya, dun ako. Ayun. Applicable lang ang united opposition 'pag against the admin ka. Lupet ni Sara na na-redefine niya ang political landscape. We should call them the consolidated consulate of the Duterte haters. Ayan. Actually, gusto ko makita tandem ni VP at Mayor Isko. Ako ayoko. Hindi si Mayor Isko. Ayun. But anyway, like I said, it's going to be Inday Sara's decision. If ako ang masusunod, I would like a vice president who is not a threat to her power. Ayun. I love Rodante Marcoleta and I want him to thrive and be successful in the Senate. Kasi parang feeling ko sayang siya sa ano, kasi ang VP wala naman talagang masyadong significant power ang VP. Ano na ito, sabi ni Sas? Akyat ka na, teka. Paano nga ito? Teka, send ko yung link sa'yo, Sas. Ay, sorry. Tapos itong si ano pala, may comment pala 'tong si ano 'no, may comment si Benny Abante 'no. 'Di raw siya pabor sa pagtakbo ni Inday Sara bilang presidente. Parang, who's asking your favor? 'Di ba? Sino 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 nagsasabi na dapat kung sino tatakbo, eh, kailangan agree ka? Benny Abante may sapak din, eh, 'no? Hindi raw siya pabor sa pagtakbo ni Inday Sara. Hindi ka nga nanalo sa eleksyon, eh. In-announce ka lang ng COMELEC na winner. Hindi ka mananalo sa eleksyon. Miss Joey, napanood niyo po si Madam GMA hindi nakipag-handshake kay BBM. What can you say po? Nabasa niyo ba yung take ni De Lima sa letter ni PRRD? Nakakadiri yung mental gymnastics na kailangan niya gawin para i-justify yon. BS nila. Hiyang-hiya naman ako sa home wrecker na yan talaga. Anong sabi ni De Lima? Ayan, tsumismis nga tayo sa mga ano nila. Pastor Jack daw siya. Sinagot siya ni Palong.
Oo nga na yun pala yun kaya pala merong post si ano, oo si Benny pala yung pinapatamaan niya dun. Sinunog ng buhay si Kong Pulong si Abante. Sige tingnan natin. Ah, kay Benny Abante muna tayo, Benny Abante. Parang ano yung interview sa kanya yun, eh, 'di ba? Sa ano, anong sabi? Ay hindi, sounds lang pala 'to. Eto. Ako, she has a very good chance. Pero still, no, kung ngayon na eleksyon, ha, palagay ko mananalo si Sara. At this point in time, naniniwala ako she has a very good chance. Pero still, no, kung ngayon na eleksyon, ha, palagay ko mananalo si Sara. At this point in time, naniniwala ako. Hindi yan. Bumabawi siya. Ayan, ito. Ito yung sinabi niya. Hindi ito. January 22 pa 'to, eh. Ayan. She will not waver in endorsing the impeachment. But anyway, chika na lang natin yung ano na yan, yung chika, hindi naman masyadong importante si Benny Abante at ang kanyang opinyon. Ayun.